Hello mga kaibigan! Napaisip na ba kayo kung paano ang buhay ng magsasaka dito sa Pilipinas bago nagkaroon ng batas tungkol sa lupa? Ngayon, pag-uusapin natin ang isang batas na ginawa para tumulong sa mga magsasaka noong panahon ng Commonwealth, ang Rice Tenancy Act of 1933. Tara, alamin natin! Noong 1930s, karamihan sa mga magsasaka dito sa Pilipinas ay hindi nagmamay-ari ng lupang sinasaka nila. Sila ay mga kasama o tenant na umuupa sa mga may-ari ng lupa. Ang problema, madalas na hindi patas ang hatian. Kadalasan napupunta ang malaking bahagi ng ani sa may-ari ng lupa at kaunti lang ang natitira para sa pamilya ng magsasaka. Para ayusin ito, ang Rice Tenancy Act of 1933 ay pinirmahan ni Pangulong Manuel L. Quezon noong panahon ng Commonwealth sa Pilipinas. Layunin ng batas na ito na gawing patas ang hatian ng mga magsasaka at may-ari ng lupa. Itinakda nito na ang ani ay dapat hatiin ng pantay, 50% para sa magsasaka at 50% para sa may-ari ng lupa. Bukod dito, obligadong sagutin ng may-ari ang ilang gastos, tulad ng binhi at abono. Mukhang patas, di ba? Pero, ito ang problema, hindi yung lahat ng may-ari ay sumunod sa batas. Maraming nakahanap ng paraan para iwasin ito, at ang ilang kasama ay napilitan pa rin na magbigay ng mas malaking bahagi ng ani. Dahil kulang ang pagpapatupad ng batas, hindi nito gaanong natulungan ang mga magsasaka. Sa kabila nito, mahalaga pa rin ang Rice Tenancy Act. Sinimulan nito ang usapan tungkol sa mga karapatan ng magsasaka at nagbukas ito ng daan para sa mas malaking reforma, tulad ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Pinapaalala nito sa atin na ang pagiging patas sa agrikultura ay hindi basta-basta nangyayari. Kailangan natin ng mga batas at tamang pagpapatupad para maprotektahan ang ating mga magsasaka. Kaya iyan ang kwento ng Rice Tenancy Act. Maaaring hindi nito nalutas ng lahat ng problema, pero naging simula ito ng pagbabago. Salamat sa panonood at sana ay marami kayong natutunan. Paalam!